bearing fruits in all seasons. Ano po? Tayo po ay dinisenyo ng Diyos na mamumunga ng mabuting bagay sa lahat ng panahon. Po. Ito po ang nakita ko mula po sa salita ng Diyos. Kaya nga po nasabi, we need to be connected to Jesus. Kaya nga po, connection po ang unang title natin. Diyan po ay napakaliwanag po niyan kapag tayo ay konektado sa puno, lahat ng nasa puno dadaloy sa sanga upang ang sanga ay mag-produce po ng bunga. Kaya nga po lahat ng natatamo natin sa ating Panginoon, ito po ay nagbubunga ng napakaganda sa buhay po natin. And then the next po is all about ang ating Ama, ang ating pong caretaker. Siya po ang nagangalaga, very, very nga po napakagaling na magsasaka ng ating Ama. Kaya nga po, bagamat tayo ay hindi magaling, hindi tayo marunong, wala tayong maraming mga credential yet because of the Father is our caretaker, makakapamunga at makakapamunga po tayo. So nakikita po natin itong dalawang scene na ito na natalakay po natin, pinagtulungan tayo ni Jesus ng ating Panginoon at ng ating Ama upang gumanda, umayos ang buhay natin. Now, ang ganda ng intention po nila sa atin. Itong dalawang ito po ay napakahalaga. But another two ngayon pong umagang ito, na akin pong susunod kaagad at pagkatapos po yung apat na po, tatapusin ko po sa maigli sandali. Ikatlo po na na napakahalaga is all about commitment. Alam po ninyo, hindi tayo lugi. That Jesus and the Father nag-combine ng kanilang puwersa, hindi tayo lugi na magtalaga ng ating buhay sa kanila. Magkaroon tayo ng katapatan po sa kanila. Mga kapatid, pag sinabi nating commitment, napakahalaga po nito. Ito po'y pagtatalaga ng ating sarili, no? Magbibigay tayo ng panahon, magdededicate tayo ng mga sandali kung anuman ang hangarin niya. Ang hangarin ng Ama, makapamunga tayo. Kaya nga, mahalaga na dumugtong tayo sa kanila. Magtalaga tayo ng ating buhay sa kanila. Alam po ninyo, tayo pa rin ang panalo rito, mga kapatid. Nang sabi ni Lord, I am the vine and you are the branches. Kaya nga, ang sino mang sa Kanya ay nakadugtong, mga kapatid. Ang sabi nga po dyan, if a man remains in me and I in him, he will bear much fruit. Kaya nga, panalo po tayo dito, mga kapatid. Ako ang siyang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. At ang namamalagi sa akin at ako sa Kanya ang siyang mamumunga ng sagana. Sapagkat hiwalay sa akin, hindi makakapamunga ng anuman. So, alam po ninyo pala, ang ating po palang ginawang napakahalagang pagpapasya, dumugtong tayo sa Panginoon. Now, lahat ng nasa Panginoon, dadaloy po sa atin. At pag dumaloy po ang lahat sa Panginoon, dumaloy sa atin, magkakaroon ng napakagandang resulta sa buhay natin. Kaya pala ang mga Kristiyano, ang buhay nila'y paangat ng paangat, pasulong ng pasulong, pagganda ng pagganda, payaman ng payaman. Bakit? Nakadugtong po tayo kay Jesus . At pagkatapos, inaalagaan pa tayo ng Ama. Saan ka pa? Abay talaga ba namang, no? Pag hindi ka pa namunga, ewan ko lang kung anong mangyayari sa'yo. Kahapon, may nakita ko sa Facebook, isang puno ng tawag dito ay papaya, doon sa singit po, doon sa wall, sa pader. Sabi ko, sa pader na lang, ang hirap ng kalagayan, namunga pa yung papaya. Kaya nga doon, ang ibinibigay na mensahe, anuman ang kalagayan mo kapag nakadugtong ka sa Diyos, hindi ka pwedeng hindi mamumunga. Opo.
Kaya nga i-expect natin yung magandang resulta po nito sa buhay natin eh. Kapag tayo dumugtong kay Lord, at nagtalaga tayo ng ating buhay sa Kanya, expect po natin ito. Siya'y mamumunga ng sagana. Bakit po? Pag tayo hindi namunga ng sagana, hindi tayo namunga ng mabuting bagay, para natin sinasabi, walang kabuluhan ang ating pong pagtatalaga ng ating buhay. Ang sabi nga po, sa ibang version po, sa The Message Bible, ang sabi nga, sa next slide, makikita po natin, the commitment of the vine and the branches. Ang sabi nga dyan, I am the vine and you are the branches. When you are joined with me and I with you, the relation is intimate and organic. The harvest is sure to be abundant. Yan sabi po ng The Message Bible. When we are connected to God, surely po, sure na sure po talaga dadaloy sa atin ang matitinding pagpapala ng Panginoon. At alam ba ninyo mga kapatid, kapag tayo nagtalaga sa Diyos, I want to quote po yung message po ni Brother June sa training po ng mga kabataan the last time. Brother June, I want to use dito. No? Ang sabi po niya, God wants you to be committed to Him so that the world may know He is important to you. Wow! Pag ikaw pala nagtalaga ng iyong buhay sa Panginoon, ipinapakita mo sa mundong ito, importante sa akin ang Diyos. Wow! Para bagang sa mag-asawa, ano po? Pag nag-commit ka sa asawa mo, ibig sabihin po niyan, pinapakita mo, importante itong aking asawa. Now, pag tayo nagtalaga ng ating buhay sa mundong ito, ibinabandera natin sa mundong ito, importante sa akin ang Diyos. Kunin mo ng lahat, huwag lang si Lord. I still remember yung word na lumabas sa bibig ko nung bagong-bagong Kristiyano po ako. And ika nga po, yung mga friends ko po, yung mga barkado ko po noon, Brother Fel, saka si Dan Meneses po, I think, di ko malimutan ito, nakikikain po kami dyan sa aming kapatid na nasa bayan sa Babosakan noon. Matagal na ito, kinukwento ko, pero hindi ko po nalimutan. Bagong born again ako. Noong kami kakain, sabi ko, before we eat, pwede bang mag-pray muna tayo? Pinagtawanan ba naman ako? Talaga ba na mga... Pinagtawanan ako! Sabi ko, it's okay, sabi ko. Okay lang, pagtawanan niyo ako. Ganyan din ka naman kasi ginagawa ko before sa mga nagpipray sa pagkain. Pero ito lang gusto kong sabihin sa inyo. Di baling mawala na kayo sa akin. Kasi po ito yung mga childhood friend ko po ito. No? Mula pagkabata hanggang natuto kaming tumunggak ng alak, silang kasama-kasama ko po. No? Hindi kami marunong mag-English, pero kapag, ewan ko, pag nakainom ng alak, bakit natututong mag-English? Kaya nga po, marami ngayon umiinom ng alak para matuto ng mag-English eh. Ewan ko nga ba kung ano meron sa alak? Ano po? Sabi ko, di baling kayo nang mawala sa akin, huwag lang si Lord ang mawala sa akin. Bakit? Si Lord kaya niya akong bigyan ng kaligtasan, pero kayo, hindi niyo ako mabibigyan ng kaligtasan. Sa magpagkakataong yun, bagamat bagong-bagong Kristiyano ako, tinindigan ko that Jesus is important to me. Yung pagkadugtong ko sa Kanya, sa tulong ng aking kaklase sa college po noon, sa university, pinahalagahan ko po yung February 14, 1981 na yan. I made the greatest decision in my life to receive Jesus Christ as my Lord and Savior. Mula po noon, mga kapatid, I see to it sa life ko that God is important to me. And one thing more, ito pong letter V na napakaganda rin po ng pagkabanggit ni Brother June, the last training po ng mga youth leaders po natin, that God wants you to be committed to Him so that He can strengthen you to become what He created you to be. Wow!
Alam ba niyo kung gaano kaganda yung disenyo, yung plano ng Diyos sa life mo? Na hindi ko maintindihan kung bakit ang iba inuubos nila sa kawalan ng buhay nila, sa kasiraan ng buhay nila, samantalang pag tinignan natin yung original na plano ng Diyos, ang sabi nga, and God bless you, be fruitful, multiply, replenish the earth, and govern it. Ganda-ganda ng plano ng Diyos. Bakit po minsan ay sinisira sa hindi magandang bagay? The only thing na nakita kong problem because sabi nga po ng salita ng Diyos, ang Diyos ng sanlibutan ito binulag ang ating kaisipan, ang ating spiritual na paningin upang hindi natin makita ang liwanag ng Ebanghelyo. At napakaraming tao ngayon na nabubuhay sa mundong ito, gayon ang estado nila. Kaya that's why, kapatid, mahalaga itong bisyo ng Panginoon sa atin. Now, pinapakita natin sa mundong ito that God is so important to us. At ngayon po tayo ay binibigyan ng Panginoon ng pagkakataon na makapamunga. That's why we commit ourselves to Him, Lord. Eto po ako, tinatalaga ko po ang buhay ko sa inyo. Ang iba naman po kasi ay minamaltrato nila ang kanilang sarili. Pastor, paano ako makakapag-win? No? Hindi ako marunong, hindi ako magaling. Alam po ninyo mga kapatid, wala naman talagang marunong sa atin, pero ang mahalaga, i-desire natin, naisin po natin. I still remember po nung ako ay bagong Kristiyano, wala akong kamalay-malay sa word ni Lord talaga. Only John 3:16 lamang ang aking pong nakabisa. Minsan po meron akong tape song po. No? Sabi ko doon sa mga friends ko, pakinggan mo nga to. Di pinakinggan, no? Yung cassette tape, yan pa yung mga Christian songs. Nung sosali sa akin, ganda ng mga awitin mo dito Oo, kasi kay Lord yan. Pagkatapos, sabi ko, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak upang sino mang sumampalataya sa Kanya, hindi mapahamak, bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Born again na po yun. Ang mahalaga, tanggapin mo si Lord. Yun na lang. Yun lang po ang alam ko. Pero may na-born again. Hindi na mo kailangan pumasok pa tayo ng Bible school kung anong aaralin natin Grego at pagkatapos Hebreo. Hindi naman kailangan ng mga unbeliever ng mga ganun Ang mahalaga, konektado ka kay Lord. Kasi pag konektado ka kay Lord, at yan ay pinuntahan mo mula kay God, dadaloy sa'yo, patungo yung blessing sa Kanya. Kaya ako po naging mapalad sapagkat yung classmate ko ay naidugtong niya ako kay God. Sana gayon din tayo. Maidugtong natin. Alam nyo mga kapatid, malay natin kagaya ng the message po, the last time na dineliver for ni Pastor Edgar, yung one soul na yan. No? Malay mo, si Bill Gates pala yan. O malay mo, yung the former Henry C. Malay po natin. Mga kapatid. So, kaya nga, sa ating pong pagtatalaga, isipin po natin, I want to demonstrate, gusto kong ipakita sa mundong ito, mahalaga ang Diyos sa akin. And then, one thing more, gusto kong ipakita itong pagka-disenyo ng Diyos sa akin. Kaya nga po, mga kapatid, ipinapahayag natin sa bandang dulo that tayo po ay builder of 144. Ika nga, hindi lamang 12, kundi later on, it will multiply. At ang mahalaga sa atin, sana makita po natin itong commitment at pahalagahan po natin. Amen? Palakpakan muna po natin si Lord. Alam nyo, sa akin, lugi ang isang tao na hindi nagtalaga ng kanyang buhay kay God. Lugi po siya. Ang daming nawala sa kanya. No? Hindi lang alam ng mga unbeliever kung ano ang naghihintay na magandang buhay sa kanila.
That's why tayo, na-discover natin ito, kaya nga natin ito sinasabi sa kanila. Kung alam lamang nila, naku po. Ako po, for the first time, nung tanggapin ko si Lord, grabing feelings po yung naramdaman ko po. Sabi ko, no, sayang Lord. No, at the age of 21 years old, nung tanggapin ko si Lord, sayang Lord yung 21 years, dapat noon pa, Panginoon, tinanggap na kita. Kaya lang, may proper time talaga naman si Lord sa atin. Nang hinayang ako sa mga nakaraang mga panahon. Sapagkat ang sarap pala ng buhay na nasa Panginoon. And then, number 4, letter C, nagtalaga na tayo ng buhay natin sa Kanya. Dapat po magiging consistent po tayo. Yung consistent po yung mamalagi tayo. Kaya nga sabi ng Panginoon, manatili kayo sa akin. At mananatili ako sa inyo. Mga kapatid, napakatindi nitong pananatili Kapag tayo po'y nanatili sa ating Panginoon, mapapansin po ninyo, may mga pagbabagong nagaganap sa atin. Ito na lamang napansin ko po, kapag tayo nagtalaga ng ating buhay, at pagkatapos naging consistent po tayo, alam niyo, unti-unti ang ating pag-iisip ay binabago ng Panginoon, inaayos ng Panginoon, until such time yung ating kaisipan ay umaakma doon sa kanyang kalooban. Alam po ninyo, mga kapatid, napakapalad ng isang tao na ang kanyang kaisipan umaakma sa kaisipan ng Diyos, sa kalooban ng Diyos. Kaya nga po, ang mga anghel sa langit, wala silang problema. Bakit? Their heart, yung beat ng heart po nila, ito po yung beat ng heart ng Diyos. Kaya nga po, ang sabi po ng Panginoon Diyos kay David, nakita niya na ito yung lalaki na ang kanyang puso ay kagaya ng aking puso. Kaya nga si David pinagpala ng lubusan. Bakit? Sapagkat dumating sa punto ng buhay ni David na ang pintig ng puso ng Diyos, siya na rin pintig ng kanyang puso. Mapalad pala ang isang taong ganyan. Alam niyo, sa pananatili natin sa Kanya, pagpapatuloy natin sa Kanya, later on, mabibuild up po ito. Sa ngayon siguro, baka kung nasa 100% sa scale 1 to 10, baka ang iba sa atin nandun pa lamang sa kalagitnaan. So, maganda nang nangyayari. Gaano pa kaya kung nandun na tayo sa 9, scale 9 out of 10? Di mas lalong matindi ang mangyayari. Kapatid, yung pamumuhay nating consistently committed to God, it will result po yan ng paganda ng paganda ang iyong buhay. Habang ang mga puso natin ay nailalapat natin sa puso ng Diyos, lalong umaayos at gumaganda ang buhay natin. Kaya kailangan tayong manatili. Bakit? Ang nakakalungkot kapag hindi tayo nanatili. Sa verse 6 po, tatalon tayo ng verse, sabi nga, ang hindi mananatili sa akin ay itatapon at matutuyo. Kaya nga, yung ating commitment, wag na po nating babawiin po ito. We need to be consistent. Yung consistency po, very, very important po. Pamamalagi po natin sa Kanya. Hindi po yung on and off, on and off, on and off. Okay ka ngayon, the other day, dahil wala ka sa mood, off ka na naman. Ngayon, nasa mood nga, on ka na naman. Alam po ninyo mga kapatid, nangihinayang ako kapag ganun. Kaya nga dapat ituloy-tuloy na po natin. Bakit po? Kapag tayo'y naging committed kay God at naging consistent po yung pagtatalaga natin, alam ba ninyo, meron tayong reward? Meron, i-compensate po ng Panginoon ang anumang
pagtatalagaan natin sa Kanya at tayo po ay nagiging consistent, at lalabas po doon sa ang Diyos po, i-reward niya tayo. And then the number 5C is compensation. Pagmasdan po ninyo itong mga talatang ito, verse 7. Kung mananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita ko. Tingnan natin maigi ito. Kung tayo ay mananatili sa Kanya at ang Kanyang word mananatili sa atin, nagkakaroon po ng lapatan po yan. Ahantong tayo doon sa punto, tignan natin itong reward ni Lord sa atin. Ang sabi, hingin nyo ngayon, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Ito yung matinding reward, ito yung matinding compensation ng Panginoon sa atin, kabayaran sa atin, pagtatalaga at pananatili sa Kanya. So kung pagmasdan natin maigi ang mga talatang ito, mga kapatid. Ano, Pastor? Mananatili lamang ako sa Kanya at ang word niya mananatili sa akin? Pwede ko nang hingin kahit anong maibigan ko? Yes. Sapagkat ang Panginoon, kumpiyansa sa iyo, siya sa iyo. Kapag ang puso natin lumapat sa puso niya, hindi tayo ihingi ng labag sa Kanyang kalooban. Tiyak na tiyak po yun. Siguradong ihingi tayo sa Kanya ayon sa Kanyang kalooban. Kaya nga, anuman ang iyong maibigan, mapapansin ninyo, mga kapatid, kapag tayo'y nanatili sa Panginoon at ang Kanyang mga salita nananatili sa atin, lahat ng gusto natin, mapapalitan ng gusto ng Panginoon. Kaya lahat ng request natin kay Lord ay tiyak pong ipagkakaloob. Eh sabi nga po ng awit, very clear po sa awit, hindi hahadlangan ng Diyos ang anumang bagay na mabuti para sa atin. Compensation, napakalaga po nito. Teka muna, Pastor. Ipinasakop ko lamang ang aking buhay sa Kanya. Ipinailalim ko lamang ang aking buhay sa Kanya. Ako pang babayaran? Sa nangangalaga sa akin, ako pa yung babayaran? Ganun po kabuti talaga ang Diyos natin . Ito yung pinaglilingkuran natin, Diyos. Ito yung hindi natin pinagsasawahan na purihin, sambahin. Kahit araw-araw, hindi tayo tumitigil ng pagsamba at pagpupuri sa Kanya. Sapagkat mga kapatid, itong ginagawa ng Panginoon sa atin, overwhelming po talaga. Ang hirap pong tumbasan ng mga to. Wala tayong makikitang tao na kayang-kayang gawin itong ginagawa ng Panginoon sa atin. Sa lahat ng nais ng Panginoon, tayo lagi yung beneficiary . Tayo lagi yung nakikinabang. Ang tanging gustong-gusto lamang ng Panginoon sa atin ay makita tayong gumaganda, umaayos ang buhay po natin. Alam po nyo, ito yung nagbibigay ng kaluguran. Kaya nga, number 6 po, and finally, number 6, ito yung celebration. Ito po yung, ang ating Ama ay nalulugod na makita tayo. Sabi nga ng Panginoong Yesus, "This is to my Father's glory that you bear much fruit, showing yourself to be my disciple," sabi ng Panginoon. Alam nyo, ang gumanda ang buhay ninyo, umayos kayo, nagkaroon kayo ng maraming magagandang bagay sa buhay ninyo, ito yung kaluguran ng Ama. Nakaka-relate po ako sa bagay nito. Natutuwa tayo pag nakikita natin ng ating mga anak, gumaganda ang buhay, di po ba? Nagtatagumpay sila sa kanilang mga hadikhain, sa mga naisin, sa mga pangarap nila, nangyayari. Alam niyo, isang malaking kalungkutan po sa isang magulang ay yung makita niya ang kanyang mga anak desperado sa buhay. Pero pag makita mo ang anak mo, nagtatagumpay, ano po? Kaya nga po, di ba napapansin kayo ng mga magulang? Pag ang anak ninyo, first honor, naku, no? Naghahanda pa po yung iba. First honor pa, hindi pa graduate yan, ha? Pag graduate ka niyan, maghanda na . May ka-first honor yan mo yung anak na.
Kasi yun ang kagalakan ng mga magulang eh. Ano po? Mga kapatid, ang sabi nga po sa Tagalog, napaparangalan ang Ama kung kayo'y namumunga ng sagana at napapatunayang kayo ay mga alagad ko. Ito po yung isang conclusion na kung saan pinapakita ng Panginoon kapag tayo nakadugtong sa Kanya, mamumunga tayo at kapag tayo namunga, ang Ama ang siyang napaparangalan. Di po ba lagi ang mga magulang, pag ang anak nakagawa na napakagandang bagay, magulang lagi tumatanggap ng karangan, anak mo ba yan? Naku, no? Galing naman, no? Yung bagang paggaganon, yung anak mo ay may ginawang mapakagandang bagay, natutuwa ka eh. Alam niyo, mga kapatid, simple lamang ang kaligayahan ng ating Ama. Ang makita tayo nakadugtong kay Jesus at pagkatapos namumunga, tuwang-tuwa ang ating Amang nasa langit. Wow! Kaya nga po dito sa ating Vision 2020, no? One with GCC at 2021, siguro po, yung mga primary leader po natin, yung mga network leader natin, i-share na lang sa inyo yung meron tayong kasi ngayon as part of our promotion na meron tayong picture frame, no? Magbago tayo ng profile picture natin doon sa ating mga account po sa social media. Gawin po nating sabi ko niyan, kaisa ako. Sa GCC at 2021. Ewan ko, meron ba tayo may pakikita ng dyan mga kapatid sa ating computer? No? So mga kapatid, napakahalaga po nito. No? Kaya nga, ito pong vision na ito, isa sa hangarin natin, mabigyan natin ng kaluguran ng ating Ama. At kapag nabibigyan natin ng kaluguran ng ating Ama, wow, kahulian tayo pa rin po ang siyang makikinabang. That's why this morning, alam ba ninyo, ang Diyos na ating pong pinagtalagaan ng ating buhay, lugod na lugod po siya sa atin. Kaya nga po, kung mapapansin niyo, sabi nga po sa Gospel ni St. Luke, isang kaluluwa lamang ang magsisi at magbalik loob sa Diyos. Laksa-laksang anghel ang nga po magdiriwang because there is one soul na tumanggap sa ating Panginoon. And this morning po, sa ating pong pananalangin mga kapatid, sabi ko nga po, bearing fruit help us to grow spiritually. God expects, sa conclusion na tayo kapatid. Okay, next slide. Isa pang slide. Okay, next slide. Yan. God expects us to be fruitful, not just for His own pleasure, but He wants us to be fruitful because it is good for us. It is good for us. Makabubuti sa atin ang tayo ay makapamunga. Bakit po? Sapagkat ang mga sangang hindi namumunga ay puputulin at itatapon at susunugin po ito. It is good for us kapag tayo po ay namunga. Kaya nga, tutulungan tayo ng ating Diyos Ama para ito ay mangyari at sa gabay din po ng banal na Espiritu ng Diyos. Huwag nating laging isipin yung, naku, paano ko gagawin yun? Mga kapatid, huwag tayong mataranta. Ang isang malaking hamon sa atin ay ito. Ano po? May mga tao, no read, no write, pero nagkapamilya, nagkaanak. Sabi ko, di ba no read, no write ka? Ba't nagkapamilya ka, nagkabunga ka? No read, no write. Ibig sabihin, wala siyang alam. Yet, namumunga. Kapatid, gusto kong makita ninyo,
yung pagkadugtong natin kay Jesus is a total dependence sa Kanya. Tiwala tayo ng lubusan. Mamumungat. Pastor, hirap ako. No. Ayahan natin si Lord at ayahan natin si Ama. No? Amen? So sabi nga, God loved us and He know that bearing much fruit help us to have more fulfilling, happier, and a blessed life.